Nakatayo si Alan sa pinakaharap na linya at handang harapin si Galgek ng mag-isa. Kung magagawa niyang talunin si Galgek, mayroon pa siyang pagkakataong pigilan ang pagbaba ng Outer God na si Kalagol. Higit pa rito, ginagamit ni Alan ang item na Contract Token of the Blind One. Kapag ginamit ang kapangyarihang inilalabas ng item na ito, maaaring itago ng gumagamit ang isang Promise out of Restraint. Sa ganitong paraan, maaaring itago ni Alan ang isa sa mga restriction requirement na hindi niya kayang tuparin. Dahil dito, maiiwasan niya ang penalty na nagbabawas sa kanyang magic power. Kaya naman nagpasya si Alan na subukan ang magic na iyon ngayon. Thunder Array. Kaagad na umagos ang enerhiya ng kidlat sa loob ng katawan ni Alan. Mula sa kalangitan, sunod-sunod na bumagsak ang mga kidlat sa paligid ng kanyang katawan. Ngunit sa kailaliman ng dagat, may isang nilalang na patuloy na nagmamasid kay Alan. Isa itong nilalang na higit na malakas at higit na marangal kaysa sa lahat ng naruroon. Bumalik ang eksena sa ibabaw ng dagat kung saan patuloy na kumikidlat sa paligid ni Alan. Sinimulan niyang buuin ang proseso ng dissociation. Ang makapal na daloy ng kidlat ay unti-unting naglaho at naging mga particle ng fusion energy. Ang mga particle ng kidlat ay nagsimulang bumalot kay Alan at naging puti ang kanyang buhok. Isang nakakasilaw na liwanag na parang flashbang ang biglang sumabog. Agad na itinaas ni Galgek ang kanyang kamay upang harangan ang paparating na atake. Madali namang napigilan ni Galgek ang pag-atakeng iyon. Ang kidlat ay tuluyang naharang at nagdulot ng napakalakas na pag-alan sa tubig sa paligid. Nagpatuloy ang pagbigkas ng spell. Thunder Form. Ngayon, tuluyan nang nabalot ng kidlat ang buong katawan ni Alan. Tila naging isang tunay na Diyos ng kidlat si Alan habang kumikislap ang aura mula sa buong katawan niya. Biglang naglaho si Alan mula sa kanyang kinatatayuan at nag-iwan lamang ng isang mahabang guhit ng liwanag. Sa napakalakas na bilis, tumama ang kidlat sa dibdib ni Galgek at napaatras ang halimaw. Patuloy na pinindot ni Alan ang kanyang kalaban dahil nais niyang tapusin ang lahat sa isang atake. Ngunit alam niyang kahit gaano kalakas ang kanyang atake, hindi niya mabubutas ang shell ni Galgek kung basta-basta lamang niya itong sasalakayin. Patuloy na sumugod si Alan habang iniisip kung paano niya milalagay ang sentro ng alignment mismo sa punto ng impact sa shell. Ang mga asul na kidlat na kanyang ipinapadala ay nagsimulang umikot at bumuo ng isang spiral. Sa sumunod na sandali, ang buong katawan ni Alan ay naging purong mana. Nagningning ng asul ang kanyang katawan habang nababalot ito ng nagngangalit na aura ng kidlat. Sa pamamagitan ng pagbaluktot at pagsira sa daloy ng enerhiyang iyon, unti-unting nabuo ang panibagong anyo ng kanyang teknik. Muling nabuo ang isang landas ng kidlat, ngunit sa pagkakataong ito ay higit na malakas at direktang tumagos sa dibdib ni Galgek. Agad na naduraj ang shell na nakakabit sa dibdib ni Galgek. Napangiwi ang halimaw habang walang awang tumagos ang asul na kidlat sa kanyang dibdib. Bumagsak si Galgek sa gitna ng dagat. Tuluyan nang natalo ang halimaw. Samantala, nanatiling nakalutang si Alan sa ibabaw ng dagat matapos batasin ang dibdib ni Galgek. Ang mga pinuno ng mga isla na nakasaksi sa ginawa ni Alan ay natulala at hindi makapaniwala. Nagsimula silang magtanong kung anong klaseng mahika ang ginamit ng sangkon. Dahan-daang bumaba si Alan at tumapak sa deck ng barko. Matapang siyang nakatayo sa ibabaw ng deck. Ngunit sa loob ng kanyang isip, sumisigaw siya sa takot. Hinihiling niya sa lahat na huwag lamang siyang titigan at tulungan agad siya. Tuluyan nang naparalisa ang kanyang katawan. Nagpanik si Alan nang makita niyang nagsimulang dumagsa ang mga merfolk patungo sa kanya. Sa isip niya, marahil ay dahil lubusan niyang pinag-aralan ang teknik na iyon kaya nagawa niyang gamitin ang spell ng hindi nasusugatan. Ngunit ang tunay na problema ay ang kanyang mana. Hindi tulad noong unang beses niyang ginamit ang teknik kung saan nakakalakad pa siya palabas ng arena kahit naubusan na siya ng mana. Ang pagbabago sa Thunderguard form ay nagdulot ng pagkonsumo ng mana na higit na mataas kaysa sa kanyang inaasahan. Dahil dito, tuluyan nang naparalisa ang katawan ni Alan. Kinailangan pa niyang gamitin ang proseso ng reconstruction upang mabawi ang kanyang katawan. Mabuti na lamang at habang tuluyan nang hindi makagalaw si Alan, dumating si Raiden at agad na nilinis ang mga merfolk na lumalapit sa kanya. Nakangiting puno ng saya si Raiden habang tinatanong kung ano ang ginawa ni Alan. Hindi sumagot si Alan.
Sa halip, sumisigaw lamang siya sa loob ng kanyang isipan. Dahil sa pagkakataong ito, wala na siyang magagawa kundi umasa sa kanyang anak para protektahan siya. Ngunit ang katahimikan ay hindi pala ganoon kadaling makamit habang nililinis ni Raiden ang mga merfolk. Mula sa likuran niya, biglang lumitaw ang isang napakalaking tentacle na handang humila sa sinumang nasa paligid nito. Agad na puno ng matinding pagkataranta ang mukha ni Raiden nang biglang pumulupot ang mga tentacles sa kanyang katawan at pilit siyang hinayla palabas ng barko. Walang nagawa si Alan kundi panuurin ang kanyang anak na mawala sa kanyang paningin nang wala siyang kakayahang tumulong. Mabilis na hinayla ng napakalaking tentacles si Raiden pababa sa madilim na karagatan. Dahil dito, labis na nataranta ang mga pinuno ng mga isla at agad nilang isinigaw ang pangalan ng kanilang kapitan. Samantala, sa kinaroroonan ni Alan, nagsimulang mawala ng balanse ang barko nang tumama sa dagat ang dambuhalang nilalang na biglang lumitaw. Nawalan ng balanse si Alan at tuluyang nadulas. Bumagsak siya sa dagat nang walang magawa. Nanatiling matigas ang kanyang katawan at hindi niya magawang gumalaw. Tuluyan siyang lumubog sa karagatang unti-unting nagiging mas madilim. Sinubukan ni Alan na igalaw ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang nabawi ang kontrol sa kanyang katawan. Ngunit hindi pa rin niya kayang lumangoy sa napakadilim na karagatan. Sa kailaliman, isang halimaw ang tahimik na nakamasid kay Alan. Agad niyang naramdaman ang presensya nito kaya dahan-dahan siyang napatingin sa ibaba. Sinubukan niyang tanggihan ang katotohanang nakikita ng kanyang mga mata. Ang nilalang na nagtatago sa kadiliman ng karagatan ay si Kalagol. Nakilala agad ni Alan ang mga matang iyon. Daan-daang beses na niyang nakita ang mga matang iyon sa loob ng game. Ito ang mga matang lumulunod sa bawat kaawa-awang kaluluwang nadadaanan nito. Labis na nalito si Alan. Sa pagkakaalam niya, dapat ay nabigo ang manifestation ni Kalagol matapos niyang patayin si Galgek. Ngunit ang pinakamasama ay nang magtama ang kanilang mga paningin. Isang likas at matinding takot ang biglang bumalot sa buong katawan ni Alan. Kaya pala, nang bumaba ang isang Diyos sa hilagang dagat na ito, "Minamasdan kita." Umalangaw-ngaw ang boses sa tainga ni Alan kaya nanigas ang kanyang katawan at tila nasakal ang kanyang lalamunan. Pinilit ni Alan na manatiling gising. Kailangan niyang lumaban. Anuman ang mangyari, kailangan niyang makaalis sa lugar na ito at makapunta sa kahit saan. Kailangan niyang tumakas. 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 Kailangan niyang tumakas ng pinakamalayo kasama si Raiden. Samantala, patuloy namang hinihila ni Kalagol si Raiden palalim sa kadiliman. Kitang-kita ang matinding takot sa mukha ni Raiden. Marahas na nanginginig ang kanyang mga pupil. Pati ang buong katawan niya ay nanginginig sa takot. Sa isip ni Raiden, paulit-ulit din niyang sinisigaw na kailangan niyang tumakas. Kailangan niyang tumakas. Kailangan niyang tumakas. Isang matulis na tipak ng bato ang unti-unting lumubog at napalapit kay Raiden. Habang nakapulupot pa rin ang mga tentacles sa kanyang katawan, pilit na inabot ni Raiden ang matulis na bato. Matapos ang ilang pagtatangka, sa wakas ay nakuha rin ni Raiden ang bato. Labis siyang natuwa sa loob ng kanyang isip. Ngayon ay mayroon na siyang paraan para makatakas. Nakangisi sa kasiyahan, itinutok ni Raiden ang matulis na bato sa sarili niyang leeg upang makawala. Ngunit agad na dumating ang kanyang ama. Pinrotektahan niya ang leeg ni Raiden kaya sa halip ay tumusok ang bato sa kamay ng kanyang ama. Labis na nagulat si Raiden nang makita iyon. Bumalik ang kanyang katinoan nang mapagtanto niyang nasaktan niya mismo ang kanyang ama. Hindi maintindihan ni Raiden kung bakit biglang nasa tabi niya ang kanyang ama. Napangisi siya at nagngit-ngit sa galit. Sa matinding galit, itinulos niya ang matulis na bato sa sarili niyang binti. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang isip at huwag. Hayaang lamunin siya ng takot. Galit na pinunit ni Raiden ang mga tentacle na nakapulupot sa kanyang katawan. Umikot ang kanyang ulo sa bawat direksyon habang hinahanap ang kanyang ama. Ngunit agad na napalitan ng matinding pagkagulat ang kanyang mukha nang may makita siya. Nakita niya ang napakaliwanag na anyo ni Alan. Tila hindi man lamang naaapektuhan ng nakakatakot na presensyang humanig sa buong mundo ang kanyang katawan. Karaniwan lamang ang hitsura niya, ngunit kasabay nito ay nagtataglay siya ng isang pambihirang karangalan. Ang nilalang na iyon ay si Great Moon, ang Diyos na sinasamba ni Raiden at ng kanyang mga kapatid. Samantala, patuloy na lumulubog si Kalagol sa kailaliman ng karagatan.
Hindi kailanman inalis ng kanyang mga mata ang tingin kay Alan habang binibigkas niya ang salitang, Star Eater. Dahan-daang pumikit ang napakalaking mga mata ni Kalagol. Sinabi niyang labis niyang ikinalulungkot ang lahat ng ito. Kaunting oras na lamang sana ang kailangan niya. Tahimik lamang na pinanood nina Alan at Raiden si Kalagol habang unti-unti itong lumulubog sa kailaliman. Sa isip ni Alan, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili ng may pagtataka. Halos ganap nang nagmanifest si Kalagol, pero bakit bigla pa itong umalis? Nakahanda na sana si Alan na gumamit ng mahika para hilahin palabas si Raiden, pero hindi talaga gumana ang kanyang mahika. Unti-unti na ring hindi marinig ng maayos ni Alan ang mga tunog sa paligid dahil sa matinding ingay. Ngunit may isang bagay siyang malinaw na narinig mula kay Kalagol. Star Eater. Si Raiden na nasa ibaba ay nakitang nagsimulang umubo at mawalan ng balanse si Alan. Agad siyang nataranta at mabilis na lumapit sa kanyang ama. Unti-unting tuluyang naglaho ang malay ni Alan. Iisa na lamang ang laman ng kanyang isip. Kailangan niya ng hangin. Makalipas ang ilang oras, sumikat ang maliwanag na araw sa daungan. Matapos ang insidenteng iyon, nasakop ni Raiden ang teritoryo ng Seawolf at pinag-isa ang Seven Archipelagos bago tuluyang naging pinuno ng silangang dagat. Samantala, kinailangan munang pagdusahan ni Alan ang epekto ng matinding pagkaubos ng kanyang mana. Ngunit itinuring pa rin ni Alan na maswerte siya kapag naalala niya kung gaano kalala ang kanyang kalagayan noon. Matapos mamatay si Galgek, madaling nawala si Kalagol dahil nasa hindi perpektong kalahating estado lamang siya bilang isang Diyos. Malaki ang posibilidad na sanhi ito ng kakulangan sa mga human sacrifice. Makalipas ang ilang araw ng pagpapagaling, dumating na ang oras para pumunta si Alan sa Deep Sea. Pumunta si Alan sa daungan upang hanapin si Raiden. Habang naglalakad siya patungo sa barko, biglang sumigaw ang mga tauhan ni Raiden at tinawag siyang Big Boss. Tinanong pa nila kung nakakain na ba siya. Inanyayahan din nila siyang tumambay sa guard room pagkatapos niyang makausap ang kanilang kapitan. Natural lamang na nalito si Alan. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang tinatawag ng mga tauhan ng White Moon na Big Boss. Pakiramdam ni Alan ay para siyang boss ng isang mafia. Naisip niyang baka ganoon sila kumilos dahil gusto siya ni Raiden. Ngunit napansin din ni Alan na kakaiba ang mga tingin ng mga taong iyon sa kanya. Talagang kakaiba ang lahat. Dalawa sa kanila ang halos maiyak sa sobrang emosyon habang tinatawag si Alan na isang bayani dahil iniligtas niya ang kanilang kapitan ng walang pag-aalinlangan. Lalo pang bumuhos ang kanilang mga luha habang sinasabi nilang hindi man lamang nag-alinlangan si Alan kahit may hindi kilalang kaaway na naghihintay sa ilalim ng dagat at buong tapang siyang sumugod upang iligtas ang kapitan. Agad umiwas ng tingin si Alan dahil sa hiya. Ang totoo, nahulog lang naman siya matapos masira ang deck ng barko. Ngunit hindi pa roon natapos ang lahat. Biglang sinalubong si Alan ng mga pinuno ng mga isla at tinawag din siyang Big Boss. Nang makita niyang pati ang mga pinuno ng mga isla ay nakikisabay na, lalo lamang nina si Alan. Sa sobrang pagkataranta, agad tumakbo palayo si Alan bago pa lumaki ng gusto ang problemang ito. Hindi nagtagal, nakatagpo rin ni Alan si Raiden. Nang makita ni Raiden ang kakaibang ekspresyon ni Alan, agad niyang tinanong kung ayos lang ba ito. Habang hinihingal, ipinaliwanag ni Alan na kaunti lamang siyang tumakbo at maayos na ang kanyang kondisyon dahil kay Raiden. Tinanong naman ni Raiden kung may nais bang pag-usapan si Alan kaya siya nito hinanap. Hindi nagtagal, umupo silang dalawa sa isang bilog na mesa habang umiinom. Tinanong ni Alan kung narinig na ba ni Raiden ang tungkol sa silangang baybayin dahil kailangan niyang pumunta roon. Sumagot si Raiden na karaniwang tinatawag ang lugar na iyon na baybayin ng kapuluan ng Sipra. Mga 5 oras ang biyahe mula sa kinaroroonan ni Alan. Ngunit agad sinabi ni Raiden na hindi iyon problema. Kung gusto ni Alan, handa siyang ihatid ito roon ngayon mismo. Kalma lamang na nagpasalamat si Alan. Pagkatapos, iniabot ni Alan ang isang kahon ng regalo at sinabi na hindi pa niya ito na ibibigay kay Raiden. Bahagyang nagulat si Raiden at tinanong kung regalo ba iyon. Habang hinihigop ang kanyang inumin, sumagot si Alan na hindi naman iyon mamahaling bagay. Kinuha ni Raiden ang kahon habang bahagyang namumula ang kanyang pisngi. Para sa kanya, kung regalo iyon mula sa kanyang ama, buong puso niya itong tatanggapin. Makalipas ang ilang oras, nakarating na si Alan sa baybayin ng kapuluan ng Sipra.
Kumaway siya habang paalis. Para kay Alan, naging komportable naman ang paglalakbay na ito. Iyon ay kung hindi niya isasama sa bilang ang mga titig ng mga tauhan ni Raiden na patuloy na nagpapailang sa kanya. Nakatayo sina Raiden at Evan sa ibabaw ng barko habang sumisigaw at nagpapaalala kay Alan na mag-ingat sa kanyang paglalakbay. Makikitang hinihila ni Fenya ang kanyang kapatid na si Felon na labis na namamangha habang nakatingin kay Alan. Ngayon ay sa wakas na intindihan na ni Felon kung bakit formal makipag-usap ang kanyang ate kay Alan. Akala niya noon ay isa lamang maliit at mahina na tao si Alan. Hindi niya kailanman inakala na si Alan pala ang kanyang bayani. Habang nakikita ang kanilang reaksyon, hinaplos lamang ni Alan ang kanyang leeg at napabuntong hininga sa kanyang isip na may sarili ring mga pakay sina Fenya at Felon sa sipre kaya sumama rin sila sa kanya. Ngunit ngayon ay oras na para magkanya-kanya na sila ng landas. Makalipas ang ilang sandali, naglakbay si Alan ng halos 1 oras at sa wakas ay nakarating sa kanyang destinasyon. Habang hawak ang item sa kanyang kamay, naalala ni Alan ang sinabi ni Draconia na kailangan niyang dalhin iyon sa pinakamatandang mermaid sa kahabaan ng hilagang baybayin. Ang mermaid na iyon ang gagabay sa kanyang paglalakbay. Sa isip ni Alan, aminado siyang hindi pa siya kailanman nakakita ng ganitong mermaid sa loob ng game. Malaki ang posibilidad na hindi talaga lilito ang mermaid na iyon sa dalampasigan. Ngunit habang iniisip niya iyon, biglang may boses na tumawag sa kanyang pangalan. Isang mermaid ang nakaupo sa ibabaw ng bato at tinanong si Alan kung ang kwintas na hawak niya ang bagay na tinutukoy nito. Agad lumapit si Alan at ipinaliwanag na isang dragon iyan ang nagpadala sa kanya rito. Sinabi ng dragon iyan na kapag ibinigay ni Alan ang kwintas sa mermaid, maaari nitong ibunyag sa kanya ang katotohanan. Sandaling natahimik ang mermaid bago nagtanong kung mahaba ba ang buntot ng dragon iyan. Sumagot si Alan na mahaba talaga ang buntot nito, sapat para makabuo pa ito ng hugis na parang tandang pananong. Pagkarinig sa sagot na iyon, tuluyan nang nakumbinsi ang mermaid na talagang dumating si Alan upang hanapin siya. Pagkatapos, agad nitong dinala si Alan papasok sa tubig. Namangha si Alan nang makita niyang nasa loob siya ng isang magic sphere. Ang hugis nito ay parang isang patak ng tubig. Ngunit habang palalim sila ng palalim sa karagatan, lalo niyang naramdaman na para bang lumulubog siya sa isang walang katapusang kawalan. Hindi nagtagal, nanlaki ang mga mata ni Alan sa pagkamangha. Napakaganda ng tanawin sa gitna ng kadiliman nang magsimulang lumitaw ang mga liwanag na parang aurora. Napaisip si Alan kung talagang may lugar na ganoon kaganda sa ilalim ng dagat. Sa wakas, nakarating sila sa kanilang destinasyon, isang lugar na binubuo ng mga sinaunang guho. Bumaba si Alan roon at agad na sumabog ang magic bubble na nakapalibot sa kanya. Hindi niya inaasahan na makakahinga pa rin pala siya kahit wala na ang bubble. Agad siyang pinasundan ng mermaid. Iniabot nito ang kamay nito at tinawag si Alan na truth seeker. Nagulat si Alan nang makita niyang may mga paa pala ang mermaid. Ipinaliwanag ng mermaid na isa iyon sa mga kakaibang epekto ng banal na lugar na ito. Pagkatapos, ipinakilala nito ang sarili bilang The Water. Maligayang pagdating sa Sanctuary of Observation, Alan.